Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po sa Ambaking Pabo Farm. Ayan po yung aking mga ilang pabo. Tapos doon sa brooder. Marami pong nagtatanong ano daw yung mga patuka ko sa aking alagang pabo. Tapos ano daw yung hindi pwede at ano daw yung pwede. Mahirap pong sagutin yung hindi pwede at hindi pwede. So ganito na lang mga kapatid, kung inyo pong pagkukunan ng idea yung itong aking mga pamamaraan is lahat po ng mga gulay doon sa palengke is akin pong kinukuha. Ayan. So ang masasabi ko, ang hindi masyadong kinakain ng pabo is yun pong mga bombay, sili, espada, yung lanta na nun, hindi po sila masyadong kumakain yun. Pero minsan may nahalo po sa kanilang patuka. So ang isa pa po, yung mga madridi agwa, kangkong. Ayun, dati nga, purong kangkong lang yung hinahalo ko. Kaya lang, nakita ko na hindi rin maganda pag purong kangkong yung ating pinapakain o hinahalo sa pagtuka ng ating alagang pabo. So, ayan, sa awa tulong ng Diyos, nakakuha na po ako ng mga kakilala sa palengke. Tapos yung kanilang mga sirang gulay, mga patapon, kanila pong nilalagay sa sako, tapos akin pong kinukuha. So ito po yung halimbawa ng mga gulay na nakukuha ko po doon. Minsan maraming Chinese, maraming repolyo, pitsay, bataw, batong, okra. Yung okra hindi masyado akong naglalagay doon, at yung alugbati kasi tawag dito lapot, parang nakakadiri kapag sobrang dami. Pero kung kunti lang, ayos lang naman. Kaya lang kung sobrang dami na, hindi po maganda. Tapos sinahalo ko dito is sapal ng taho, sapal ng niyog. Ito sapal ng, may sapal ng taho dito at sapal ng niyog na po. Ayan. Dati, ito sapal ng niyog. Ang ilalim nito sapal ng taho. Daily na po talaga yung sapal ng taho, basta wala lang aberya, problema o tawag dito, wala pong okasyon doon sa kanila, doon sa pinagkukunan ko. Daily na po talaga. At mais, ayan, yan po yung aking pinanghahalo dito. Pakikita ko sa bandang ilalim. Ayan. Mga lantang saging, ayun, yun din yung aking hinahalo sa kanilang patuka mga kapatid. Kaya lang sa ngayon wala itong lantang saging, hindi ako nakakuha ng lantang saging. Kaya ito lang. Dati nahaluan ko rin ng bagaso, pero sa ngayon hindi ako gumamit ng bagaso kasi ayun nga, sa katagalan ko na po, may mga opportunity pong kusang dumating. May nakukuha na po ako ngayon na mais. Ayan, salamat sa Diyos dahil dagdag patuka na po yun sa aking pabo, yung mais. Ayan. Pero napakahirap kumuha ng mais dito sa Cebu. At ayun, salamat sa Diyos dahil kumbaga yung opportunity po yung lumapit sa akin at nagkaroon po ako ng access. Ayan. Salamat po sa Diyos. O ito, hahaluin ko ito, dadagdagan ko ng mais, tapos nagdadagdag rin ako ng kunting feeds. Tutrigro po yung aking pinanghahalo sa ngayon. Pang pabigat, lalo na palapit na po yung December mga kapatid. Sa katunayan nga, kunti lang yung pabo ko sa ngayon. Iwan ko lang kung makakahabol yung andun sa mga brooder na 2 months mahigit, 3 months. Pero sakto-sakto lang siguro dahil 4 na buwan yung iba at 5 pagkadating ng December. Subukan ko. Pero yung mga pangkatay talaga sa pagkakataong ngayon dito sa aking area ay mangilan-ngilan na lang. Dahil ayun, salamat sa Diyos, lumakas po ng kunti yung aking pagbibinta ng pabo sa taong ito. Katunayan, ayan nga, ilang piraso na lamang po yung available na pangkatay. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos dahil tuloy lang tayo sa pagpapabo. Kahit anong mangyari, awa tulong ng Diyos lang talaga. Ayun lamang po mga kapatid. Ayan o, yung pong natirang mga gulay, mamayang hapon naman yan. Basta ito, mga gulay po talaga, nakadepende po ako ngayon sa mga gulay na aking nakukuha sa palengke. Ayan lamang po, salamat po sa Diyos, pag-ibig.